Kumusta, Doc? Oh, Angeli. At tagal mo nang hindi nagpa-check up. Kumusta ka? Ayos naman. Busy lang sa mga events. Oh, anong okasyon ngayon kaya naisipan mo magpa-appointment ulit? Well, preparations. Alam mo na, para sa kasalang ex-boyfriend ko na kinasal na sa best friend ko. At anong gagawin mo doon, Angeli? Huwag mong sabihin tututulan mo ang kasal nila. Siyempre hindi. Alam mo naman, hindi naman kawalan si Alvin. Kung ganon, bakit kailangan mong magpa-adjust? Kinuha kasi ako bilang singer sa kasal nila Mayumi. Siyempre, dahil ayokong isipin na yung iba na affected ako sa kasal nila ni Alvin, hindi ako tumanggi. Aba, hindi pwedeng maapektuhan ang ego ko. Grabe yan, Angeli. Iba rin ang kapal na mukha ng best friend mo. Imagine, ikaw pa ang ginawa niyang singer sa kasal nila ng ex mo? Dalhin mo yan sa akin at ako na ang magbabawas ng kapal na mukha niya. Alam mo, Doc, kung pinatulang ko lang ang babaeng yon, matagal na. Imaginein mo, siya ang sumbungan ko noon kung gaano kababaero si Alvin. Tapos aasawahin pala niya. Talagang nakakainis. Pero at least, hindi ako nag-asawa ng babaero. Tama ka, Angeli. Walang kawalan sa kanila. Para sa'yo, ipagpatuloy mo lang ang pagiging profesional sa karir mo bilang mag-aawit. At syempre, ipakita ang ibang klaseng ganda. Bingo! Ibig mong i-revenge in disguise ba ito? Pwede rin. Every angle, every curve, para maalala niya ang sinayang niya. Weaponized beauty pala ang target mo ngayon. Delikado. O sige, anong gusto mong i-adjust today, Angeli? Mga mata. Gusto ko mas matalas. Mas seductive tingnan. Sa pisngi, konting lift. Ang mga labi naman mas puno. Konting glow dito at doon. Sa katawan mo? Sa baywang, konting bawas pa. Balakang gawing mas malinaw ang kurba. Hindi sobra, sapat lang. Para maalala lang niya kung ano ang nawawala sa kanya ngayon. Grabe ka, Angeli. Mukhang nai-enjoy ka dito, no? Bakit hindi? Maiksi lang ang buhay para maging masyadong mabait at mapagkumbaba. Minsan, maganda ring ipakita sa mga nanloko sa atin kung gaano sila katanga na iniwan nila tayo. Harsh, pero effective. Bago natin simulan ang kwento nating ito, mga mahal naming tagapakinig at taga-subaybay, ito po ang inyong lingkod, si Jupiter. At sa ngalan po ng buong team ng kwentong Takip Silim, nais po naming ipaabot ang aming taus-pusong pakikiramay at pakikisimpatya sa lahat ng naapektuhan ng mga lindol nitong mga nakaraang araw. Ipinapaabot din po namin ang aming mga dasal para sa inyong kaligtasan at sa mabilis na pagbangon ng mga pamilyang tinamaan ng trahedya. Naway patuloy tayong gabayan at patatagin sa gitna ng mga pagsubok na ito. Mag-ingat po tayong lahat. Magandang araw po, Miss Ligaya. Tawagin niyo na lang po ko sa pangalang Angeli. Hindi ko po kasi maaaring isiwalat ang aking tunay na pangalan dahil isa po kong OPM singer. Hindi naman po ko ganoon kasikat, pero masasabi kong maayos ang takbo ng aking career. Ito pong confession ko sa inyo ay matagal ko nang binalak na i-share sa inyong channel. Pero dahil sensitibo din po ang ilang detalye, ay hindi ganun kadaling ibahagi sa iba. Subalit ngayon, napag-isip-isip kong kailangan din itong marinig ng iba upang kapulutan ng aral. Para din magsilbing paalala sa mga katulad kong kababaihan na may insecurity sa katawan at iniisip na ang pisikal na kaanyuan ang siyang batayan ng masayang buhay. Para din po ito sa mga taong hindi naniniwala sa mga bagay na akala natin noon ay katang-isip lamang. Miss Ligaya, idadagdag ko rin po na ang lahat ng tauhang mababanggit sa aking confession ay hindi tunay na pangalan upang maprotektahan ng kanilang privacy. Mabalik po tayo. Ilang linggo matapos kong ipagawa ang aking katawan at mukha, tumuloy kami sa Bicol
kasama ang aking makeup artist at stylist na si Ate Annabel. Pasado 7:00 na ng gabi nang makarating kami sa Bicol at dumiretso sa hotel na inireserba na noon para sa akin ni Mayumi. Dahil sa pagod sa biyahe, agad akong nakatulog. Kinabukasan, maaga akong nagising upang mag-ayos ng sarili para sa wedding ceremony. At ang mga susunod na pangyayari ang aking i-confess sa inyo ngayon. Anjali, ayos ka lang ba? Oo naman ate. Bakit mo naman natanong? Mukha kang medyo tense. Parang ibang vibe mo ngayon. Totoo. Medyo. Nakakakaba nga. Alam mo na. Wedding. Ex-boyfriend ko pa. Kaya mo ba? Alam mo, maiintindihan ka naman ng manager mo kung uurong ka dito, Iha. Ano ka ba ate Annabel? Kaya ko to no. Wala na sa akin yung ex ko na yan. Wala na akong pakialam sa kanya. Tsaka ang mahal-mahal lang na gastos ko para lang gumanda. Tapos uurungan ko to? No way. Alam mo, hindi lang ang itsura ang importante, Anjali. Alam ko ate. Pero minsan, parang kailangan kong ipakita na kaya ko ring maging unforgettable. O sige, Iha, kung yan ang gusto mo. Alam mo naman na lagi lang kaming nakasuporta sa iyo. Thank you ate Annabel. The best ka talaga. Oo naman. Basta tangbilin ko lang, huwag mong masyadong pilitin ang sarili mo. Pagpagod ka nang makipagsabayan sa kanila, tawagan mo lang ako. Ako ang bahala. Promise ate. Salamat talaga. Okay, sige. Tara na. Tuloy na natin ang preparations mo. Sige ate. Ready na ako. Habang inaayos noon ni Ate Annabel ang makeup ko, ramdam ko ang bawat pagdampi ng brush at bawat patak ng foundation. Tahimik lang kami, pero pakiramdam ko, alam niya na hindi yun basta-bastang wedding preparation para sa akin. Habang tinitiyak niyang perpekto ang bawat contour at highlight, bumalik sa isip ko ang mga kwento ni Mayumi noong high school. Ang mga pangarap niya tungkol sa dream wedding, ang listahan ng kulay, dekorasyon, at lahat ng detalyeng halos kabisado niya. Maging ang damit ko, simple sa unang tingin, pero punong-puno ng elegance, ay parang hinango mismo sa mga sinabi niya noon. Kumikislap sa ilaw ng hotel room. May kaunting embroidery sa dibdib at bahagyang flare sa skirt na dumadaloy sa bawat hakbang. Nang humarap ako sa salamin, nakita ko yung sarili ko. Hindi lang maganda sa panlabas, kundi may confidence na dama ko sa bawat galaw. Pagkatapos ng make-up at pag-aayos ng damit, bumaba kami sa venue. At nang makalabas kami sa lobby, ay pumasok sa garden para bang huminto yung oras, Miss Ligaya. Ang lugar ay eksaktong kopya ng pangarap na kasal ni Mayumi. May puting drapes sa paligid, mga bulaklak na magkakahalo ng kulay gaya ng nasa sketches niya. Roses, peonies, at ilang wildflowers sa gitna ng mga lamesa. Ang aisle ay tinakpan ng malinis na carpet na may petals sa gilid. At sa dulo, isang kahoy na arko na nabalot ng bulaklak at ribbons na para bang nabuhay ang lahat ng imahinasyon niya. Habang naglalakad ako sa venue, ramdam ko ang halo ng kaba at inis sa dibdib ko. Dahil bawat detalye at bawat dekorasyon ay tila paulit-ulit na nagpapaalala ng eksaktong dahilan kung bakit hindi dapat ako naroon. Pero higit pa yon sa isang kasal, Miss Ligaya. Para sa akin, naging isang pagsubok ito ng lahat ng naramdaman ko noon at ng confidence na pilit kong ipinapakita sa mga oras na yun. Ladies and gentlemen, the bride and groom. Anjali, in fairness, ang ganda ng venue. Mayaman pa si Alvin. Hindi ba dati ikaw nagpapagas ng kotse, no? Oo ate. Mayaman yung lalaking yon. Kuripot lang talaga. Wow, ang unfair naman ng lalaking yon. Buti na lang hindi mo nakatuluyan ang lalaking yon. Mabuti na nga lang ate. Huwag na nga lang natin pag-usapan yan.
Ang mabuti pa, mag-focus ka sa kakantahin mo mamaya, okay? Don't worry ate, kaya ko to. Lumayo na noon sa akin si Ate Annabel kaya naghanda na ako at umakyat sa maliit na entablado. Habang nakatayo ako sa harap ng mikropono, kumakaba ang puso ko sa bawat nota ng kanta. Lalo na nang makita ko si Mayumi na dahan-dahang lumalapit sa altar kung saan naghihintay si Alvin. Hindi yun selos, Miss Ligaya. Alam ko sa sarili ko na mga oras na yon na isa yung inggit na hindi ko matakasan at hindi ko kayang itago sa sarili ko. Bakit kayang ibigay kay Mayumi ang dream wedding na dati niyang pinapangarap noong high school pa lang kami? Samantalang sa panahon naming dalawa ni Alvin, puro pasakit, puro luha, puro pangungulila at mga tanong na walang sagot lang ang natanggap ko. Habang inaawit ko ang bawat linya, nakikita ko sa gilid ng mata ko ang bride, si Mayumi. Nakaputing gown, likas na maganda, sexy at makinis ang balat na parabang nasalo niya lahat ng kagandahan sa mundo. Hindi ko mapigilang ikumpara ang sarili ko sa kanya, Miss Ligaya. Alam kong hindi ako pangit, pero hindi din ako ganun kaganda. Hindi sa ganoong paraan, hindi sa ganoong pagkakataon, at lalo na kung hindi ako nagparitoke. Habang tumutugtog ang banda, at unti-unti kong napupuno ng boses ko ang venue, ramdam ko ang halo ng saya sa paligid at ang maliit na kirot sa dibdib ko. Ang saya mula sa mga bisita, sa mga mata ni Alvin, at ang kirot na alam kong hindi ko pwedeng ipakita. Lahat ng paghahanda at effort ko, para bang ipinapakita ko sa mundo na kaya kong tumayo sa harap nila. Kaya ko maging confident sa kabila ng lahat ng sakit. Kaya naman nang matapos ang mismong seremonya ng kasal, lumapit ako sa kanilang dalawa para bumati. Congratulations, Mayumi. Alvin, ang ganda ng kasal niyo. Salamat, Angeli. Thank you so much at pinagbigyan mo akong kumanta sa kasal ko. The best ka talaga, best friend. Oo nga, ang galing mo, Angeli. And mas lalo ka rin gumaganda ngayon. Thank you and thank you rin sa invite ha. Bakit naman hindi ako pupunta sa espesyal na araw ng best friend ko? Hindi ba? Sure ka ba, Angeli? Hindi ka ba naiilang? Siyempre naman hindi. Past is past na yan. Isa pa, life's too short para magdala ng sama ng loob sa ganitong okasyon. Besides, okay naman tayo, di ba? No hard feelings. Of course. Hindi ko rin naman iniisip noon na aabot kami sa kasalan nitong si Alvin. Sa sobrang babaero ba naman? Sino ba naman ang gugustuhin mapangasawa to? Excuse me, puntaan ko muna sila, Dad. Okay, love. Sunod na lang ako sa'yo mamaya. Sige. Nice to see you again, Angeli. Nice to see you too. Alam mo, Angeli, dati lang naman si Alvin babaero pero ngayon nagbago na siya. Oo nga, Mayumi, no? Napakwento lang naman ako. I'm sorry. Gusto ko lang siguraduhin na wala akong problema sa pagkakatuluyan ninyo. Salamat, Angeli. Na-appreciate ko naman na nag-aalala ka sa akin at binibigyan mo ko ng assurance. Siyempre naman. Kahit anong nangyari noon, naging magkaibigan pa rin naman tayo. Thank you. No problem. Mayumi, iha, napakaganda ng kasal mo. Doc Janet, anong ginagawa mo rito? Angeli, look at you. Napakaganda mo naman. Talagang maganda ang resulta ng operation natin. Operation? Angeli, nagparitoke ka na naman? Anyway, Angeli, inibitahan ako ni Mayumi last minute para dumalo. Why? Paano kayo nagkakilala? Kapatid si Dr. Janet ang stepmom ko. Sa kanya ka ba nagpaparitoke? Oo, Mayumi. Actually, pangalawang operation na nga niya yan. Ito kasing kaibigan mo. Hindi talaga makontento kahit maganda na siya. Oo nga naman, Angeli. Dapat hindi ka na nagparitoke. Maganda ka naman eh. Tsaka mas maganda yung natural ang ganda. Yeah,
Hindi ba halata na nagpaparitoke nga ako? Obvious naman, di ba? Tsaka, may masama ba doon? Hindi ba dapat suportado mo mga customer ng tiyahin mo? Di ba nga, Dr. Janet? Oh, oo naman. See? Kaya don't worry, Mayumi. Hindi naman sa ayaw ko ng natural beauty. Pero minsan kailangan din sa lipunan natin ang katulad ko. Dahil kung hindi, palagay mo, afford kaya ni Dr. Janet ang rush ticket pa uwi ng Bicol? Don't get me wrong ha. Kasi diba nung high school pa tayo, mahirap lang tayo. Kaya heto, nagsumikap akong sundan ng talent ko. Ikaw naman, hayan. Kasal ka na kay Alvin, di ba? Instant yaman ka niyan. Kumbaga, give and take lang yan. Hindi naman pera. Anyway, kuha muna ako ng wine. Maiwan ko muna kayong dalawa. Taas noo akong tumalikod noon sa nakasimangot na mukha nilang dalawa. Pero sa loob-loob ko, ramdam na ramdam ko ang sakit. Si Dr. Janet na inakala kong makakaunawa sa babaeng katulad ko, lalo na sa mga bagay na alam kong pareho lang naman kami, ay siya pa palang susubok na lokohin at ipahiya ako ng walang pakundangan. Alam ko po, Miss Ligaya, na marami ang hindi nakakatanggap sa pananaw ko tungkol sa sarili ko. Pero hindi ibig sabihin nun na may karapatan silang hamakin o ako'y ipahiya. Lalo na siya na kumakapit din naman sa plastic surgery. Nauunawaan ko naman ang rason niya nung araw na yon. Ang pamangkin lang naman niya ang ikinasal sa isang mayamang lalaki. Kaya malamang gusto niyang magmukhang karespe-respeto at kaaya-aya sa mata ni Mayumi. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin mabubura ang katotohanan na abusado siya at mukhang pera. Kaya nang makalayo ako, agad kong hinanap si Ate Annabel. Angeli. Iya, anong problema? May nangyari ba? Ate Annabel, pwede bang pakikuha mo muna ako ng wine? Wine? Kanina ka pang umiinom. Please, kailangan ko lang. Okay, sige. Sandali lang. Kukuha ako. Thank you. Umalis noon si Ate Annabel at ako naman ay lumapit sa isang table para maupo saglit dahil bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Pero kahit hindi pa man maayos ang pakiramdam ko, dinig na dinig ko ang malagong na boses ng isang pamilyar na lalaki mula sa di kalayuan. Miss Ligaya, nang pilit kong itunghay ang nanlalabo kong mata at pagmasdan ang mga figura sa aking unahan, nakita ko si Mr. Larry, ang ama ni Alvin. Ang lalaking naging rason kung bakit nagkaroon ako ng napakaraming insecurities sa katawan. Habang pinagmamasdan ko sila, hindi ko maiwasang maramdaman ang kakaibang kirot. Dahil ang parehong tao na halos hindi man lang nagpakita ng init o kahit simpleng pagkilala nung ipinakilala ako ni Alvin noon, ay ganito ngayon sa babaeng pinakasala ng anak niya. Parang lahat ng init at pagpapahalaga na matagal kong hinintay ay ibinuhos niya sa ibang tao. Sa babaeng minsan ay best friend ko lang. Habang tinitignan ko sila, ramdam ko ang halo ng sorpresa, inis at maliit na kirot sa dibdib. At pakiramdam ko ay parang isang tahimik na betrayal sa aking nakaraan. Sa lahat ng panahong naghintay ako ng kahit simpleng pagkilala mula sa pamilya ni Alvin. Pero pinilit kong huminga at pinilit kong panatilihin ang aking composure, Miss Ligaya. Mayumi, my daughter-in-law. Ikaw talaga ang swerte sa buhay ng anak ko. Salamat sa iyo. Dahil sa iyo tumino si Alvin. Nako, Dad. Akala ko nga po mahihirapan ako ng gusto dito sa anak niyo eh. Mabuti lang talaga, tumino itong si Alvin. Kamahal-mahal ka naman kasi, Mayumi. Look here, Dad. Ang kagaya niyong babae, alam mong hindi dapat pinagtataksilan. Ang dapat, minamahal lang. Totoo. Natural na ang ganda naman talaga nitong si Mayumi. Aba, napakaswerte mo anak na siya ang napangasawa mo. Ang mga babae pa naman ngayon, kadalasan ay puro retokada na. It's true, Dad. Kaya ikaw, mahal, huwag kang magpapagawa, ha? Para Diyosa ka sa paningin ko. Naku naman, ang bola ka pa. Huwag ka mag-alala. Kontento naman ako sa kung ano ako. Hindi ko na kailangan ng mga retoke na yan.
Totoo. Anyway, maiwan ko muna kayo. Aasikasuin ko muna ang ibang mga bisita. Judy, etong wine. Thanks, ate. Ano ba talagang nangyayari? Inaway ka ba ng mga yan? Actually, ate, hindi ko alam eh. Naiinis ako sa mga sinasabi nila. Sa mga nangyayari sa buhay ni Mayumi na parang ang swerte-swerte niya dahil meron siyang natural na ganda na tanggap ng lahat. Ano ka ba naman, Angeli? Bakit hindi naman ako gaganda, ate? Eh, ang laki-laki na ng nagastos ko para sa mukha ko. Hindi naman dahil lang sa panlabas na kanyuan yan, Angeli. Kumpara sa lahat ng mga nahandle kong artista at singer, sa'yo lang ako nagtagal dahil mabait ka at mabuti. Yun ang dahilan kaya marami rin ang natutuwa sa'yo. Nakikita nilang pagiging genuine mo sa lahat ng baga. Genuine? Eh, heto nga ako sa kasal ng ex ko at best friend ko. Nagkukunwaring hindi affected. Bakit? Gusto mo pa ba si Alvin? Eh, hindi no. Sa dami ng problemang binigay sa akin ni lalaking yan, hindi ko nagugustuhin pang makipagbalikan pa sa kanya. Kahit pa nagbago na siya, maaalala at maaalala ko pa rin lahat ng ginawa niya sa akin noon. Yun naman pala eh. Bakit kailangan pang magkunwari sa kanila? Kung wala na palang epekto sa yung lalaki na yan. Hindi ko alam, ate. Siguro dahil tao rin naman ako. Oo, hindi ako maganda kagaya ni Mayumi nung kami pa. Pero bakit hindi ako naging deserving na itrato ng tama ng isang lalaki? At kahit na ng ibang tao, bakit hindi siya pwedeng maging matino para sa akin? Nagtatanong ka, Angeli. Pero alam ko, may umiikot na sagot dyan sa utak mo. Hindi ko lang mapigilang isipin na sa mukha talaga nakabase kung deserving ka sa maraming bagay na makabubuti para sa'yo. Pag maganda ka, nakakapanghinayang saktan. Pero kung pangit o hindi ganong kagandahan, kahit anong buti mong tao, hindi ka panghihinayangan. Na parang walang rason para ingatan kanilang hindi mawala. Maling pananaw naman yan, Iya. Alam mo kasi, mapait ang buhay. Pero kung hahanapin mo ay validation mula sa maling tao, iisipin mo nga na may kulang o mali sa'yo. Pero pag nakilala mo ng taong totoo at nababagay para sa'yo, hindi dahil nagagandaan siya sa'yo, kundi totoo ang nararamdaman niya, hindi mo na yan itatanong sa sarili mo. Mangyari naman kaya yan, ate? Ay, nauubusan na ako ng pag-asa. Ang mabuti pa, ipahinga mo na muna yan, Angeli. Maiintindihan naman ng mga bisita kung aakyat ka na sa hotel. Alam naman nila kung gaano kaabala ang katulad mo. Siguro nga, ate. Sige, ate. Mauna ka na sa taas. Susunod na lang ako. Dadaan muna ako sa garden. Isa pa yan, Angeli. Dapat tigilan mo na rin ang paninigarilyo mo. Hindi maganda yan sa kalusugan mo. Huwag ka mag-alala, ate. Binabawasan ko na araw-araw. Promise. Ngayon nga, isang stick lang eh. Pampakalma lang. Okay, sige. Umakyat ka na pagkatapos niyan. Ipaghahanda kita ng pampaligo sa hotel para makapag-relax ka ng mabuti. Thank you, ate. The best ka talaga. Matapos kaming magkahiwalay noon ni Ate Annabel, agad akong nagpunta sa garden. Bukod sa tahimik doon, ay wala ring gaanong tao. Kaya doon ko piniling magsindi ng sigarilyo. Nang sa wakas, ay makalanghap ako ng kahit napapaano'y sariwang hangin at maramdaman ang sandaling katahimikan. Nagsimula akong makahinga ng maluwag. Nakatulong din ang madilim na paligid dahil tanging isang poste lang ng ilaw ang nakatapat sa iisang wooden bench sa gilid. Pero hindi pa ako gaanong nakakatagal doon nang makarinig ako ng mga iyak, ungol at mga pag-igik na parang may nasasaktan. Sa una, kunot noo ko lang na tinititigan ang pinanggagalingan nito mula sa madilim na bahagi ng garden. Nang tumahimik, inisip ko na baka hayop lamang yun. Kaya ibinalik ko yung sarili ko sa pagtitig sa mga bituin. Pero nang muling marinig ko na mas malinaw ang mga daing na yun, Miss Ligaya, hindi na ako nakatiis. At humakbang na ako papalapit sa makapal na halamanan na noon ay bahagyang gumagalaw. Excuse me. May tao ba dyan? Hello, may tao ba dyan? Ay, ano ba yan? Siguro dapat ko na talagang tigilan ng paninigarilyo. Naghahalusinate na yata ako eh. Makabalik na nga lang sa hotel.
Oh, Anjali. Nandiyan ka pala. Oo. Sorry. Medyo antok na kasi ako eh. Nag-yosi lang. Anong ginagawa mo pala dyan sa likuran ng halaman? Yun ba? Wala naman. Magsisigarilyo din sana ako. Kasi, ayun, bigla akong nakaramdam ng ihiin. Sorry hindi na ako nakatakbo pa sa banyo. It's okay. Sorry din Anyway, akit na ako. Wait. Bakit? Wala. Never mind. Sandali. Okay ka lang ba? Bakit? Parang may dagwang kamay mo. Ha? Ito? Naku, wala to. Natinik siguro sa halamanan kanina. Okay. Sige. Una na ako. Bumalik ako noon sa hotel na naguguluhan kasi para bang biglang naiba ang Alvin na kilala ko, Miss Ligaya. Malayong malayo sa dating boyfriend ko. Nawala ang yabang at matalim niyang mga mata. At sa halip ay napalitan ng takot at lungkot na hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba noon o may kakaiba talaga. Basta ang natatandaan ko, hindi ako mapalagay nung gabing yun. Pagdating ko sa kwarto, agad kong hinubad ang suot kong dress at nagtungo sa banyo. Gaya ng sabi ni Ate Annabel, puno na ng tubig ang bathtub kaya humiga agad ako doon. Ipinikit ang mga mata at inulit-ulit sa isip ko lahat ng nangyari. Pero bigla akong napaangat mula sa pagkakahiga nang maramdaman ko ang matinding sakit sa likod. Nilingon ko pa ang paligid ng bathtub kung may matalimbang bagay na nakasakit sa akin. Pero wala naman akong nakita. Na makasigurado, muli kong dinikit ang likod ko sa malamig na porselana at doon ako napadaing sa sakit. Kaya kinapa ko yun at lalo akong napaungol nang maramdaman ko ang masakit na bahagi. Sa pagtataka, agad akong bumangon mula sa tubig. Kinuha ang tuwalya sa gilid at akmang haharap na sana sa salamin. Ngunit biglang bumukas ang pintuan at bumungad ang nanlalaking mga matang titig ni Ate Annabel. Anjali? Ate? May problema ba? Bakit ganyan ka makatingin sa mukha ko? Anjali, may pasa ka sa noo. Ano? Sa noo? Baka naman make-up lang ate. Na hindi ko nalinis masyado. Baka... Aray! Humarap ka sa salamin, bilisan mo. Agad akong humarap noon sa salamin, Miss Ligaya. At nang makita ko ang sarili ko, para akong binagsakan ng langit at lupa. Kitang-kita sa aking noo ang isang maitim na bilog na parang pasa. Pero mas kakaiba dahil itim na itim. Nang huli ko itong hawakan, napadaing ako sa sakit. At bigla kong naisip ang aking likod. Kahit nandoon si Ate Annabel, binitawan ko ang tuwalyang nakabalot sa katawan ko at tumalikod sa salamin. At doon ko nakita ang mas malalaking mga bilog, mas marami at mas masakit pa. Napaiyak na lang ako noon. Panay ang iling habang hindi makapaniwalang tinititigan ng sarili ko sa salamin. At si Ate Annabel naman ay agad na lumapit para patahanin at pakalmahin ako. Bigla kong naalala si Dr. Janet, kaya nagmadali akong nagsuot ng robe. Hindi na alintana na wala akong sapatos at basa pa yung buhok ko. Ang tanda ko, nagtatakbo ko sa hallway ng hotel ko nang iniisip ko lang ay makausap siya. Pagbaba ko sa venue, sakto namang paakyat siya, kaya mabilis ko siyang hinila. Oh, anong nangyayari sa'yo, Anjali? Bakit lumabas ka ng ganyan ng itsura? Gusto mo ba mag-eskandalo dito? Anong ginawa mo sa akin? Ano? May ginawa ka ba sa operation ko, ha? Bakit ako nagkakaganito? Ano yan? Bakit may pasa ka? Ayos ka lang ba? Tigilan mo ng pagkukunwari na may pakialam ka sa akin. At sagutin mo ako. May ginawa ka ba sa operation ko at nangyayari to? Ano? Wala! Bakit mo naman naiisip yan? Anong bakit? Ang sinasabi mo, sinadya mo to para lalong mapahiya ako sa kasal ni Mayumi. Ano? Totoo ba? Sumagot ka! Ano ba? Huwag kang maingay. Sandali nga. Dito tayo sa powder room. Nakakahiya ang itsura mo. Hindi.
Sagutin mo ako ngayon din. Anong ginawa mo sa akin? Wala akong ginawa sa'yo, okay? Inoperahan kita ayon sa procedure ko at sa kung ano ang gusto mo. Alam mong maingat ako, kaya hindi ko kasalanan yan. At saka, oo, alam kong masama na ang tingin mo sa akin ngayon. Pero masisisi mo ba ako? Kailangan ko ng koneksyon kay Mr. Larry. Dahil ilang beses na niyang tinanggihan ang alokong maging investor sa hospital ko. Dermatology doctor siya at kailangan ko siya para mapalago pa ang ospital. Nang nagpagawa ka sa akin, hindi ko pa alam na ang tinutukoy mong Mayumi ay ang pamangkin ko. Ngayon ko lang din siya nakita, okay? Hindi ako sangayon nun sa kapatid ko na pakasalan niya ang ama ni Mayumi. Kaya kung iniisip mo na may galit ako sa'yo at sinadyang sirain ang operation mo, hindi. At bakit ko naman gagawin niya knowing na kilala ka sa industry? Hindi ko hahayaang mapahiya ang pangalan ko. Then, paano mo may paliliwanag ang nangyayari sa akin ngayon? Ganito na lang. After ng wedding, bumalik ka sa hospital ko at aalamin natin yan. What? Kailan pa yun? Paano kung dumami pa to? Isang rason kung bakit pumayag akong dumalo sa wedding na to ay dahil may ibang event pa ako dito. Hindi lang itong pinuntahan ko. Isang linggo ako rito. Oh shit. Bumalik ka na lang muna sa kwarto mo. Pupuntahan kita mamaya. Susubukan ko munang kontakin ang mga tauhan ko para dalhin dito ang kakailanganin kong gamit para ma-check ka. Siguraduhin mo lang, Dr. Janet. Dahil kung hindi, idedemanda kita. Pigil hininga akong tumalikod kay Dr. Janet noon. Pinilipit ang sarili kong huwag siyang saktan. Pero hindi pa nagtatagal ay nakarinig ako ng mga sigawan. Mula sa ilang baitang napaakyat ako. Lumingon ako pabalik sa venue at napahawak sa handle ng hagdan nang makita ko si Alvin. Hila-hila ang dalawang caterer na kapwa duguan at wala ng buhay. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin na para bang may gustong iparating. At Miss Ligaya, ramdam ko sa mga titig niya na yun na gusto na niyang umiyak. Kita ko rin ang sunod-sunod niyang paglunok ng laway na para bang pinipigilan niya ang kaba sa dibdib niya. At matapos noon, nang alisin na niya ang tingin sa akin, bigla na lamang siyang sumigaw ng malakas. Sino ang pumatay sa mga to? Mahal, anong ginagawa mo? Anak, anong ginagawa mo? Bakit may dala kang patay? Anong nangyari dito? Pumunta ako sa garden at humingi sila ng tulong. Kaya hinila ko sila dito. Pero papasok pa lang ako. Nawala na sila ng hininga. Ano? Alvin? Oh my God! Okay ka lang ba, mahal? Oh God! Naabutan mo ba kung sinong gumawa nito? Hindi. Nakatakbo na siya nung dumating ako. Sandali! Nasisiraan ka na ba ng ulo, Alvin? Bakit hinila mo pa sila dito imbis na humingi ka ng tulong? Dad, nagpanik lang ako. Hindi ko alam ang gagawin ko eh. Oh Diyos ko, anong gagawin natin ngayon? Sandali. Tatawag ako ng pulis. Wag po! Hindi! Bakit hindi? May patay. Kailangan imbestigahan ito. Wala ka bang utak? Pag tumawag ka ng pulis, malamang kami ang sisisihin nila. Pero, anong gusto niyong gawin? Wala namang ibang paraan dito kundi tawagin ng pulis. Ang dami ng bisita, oh. Sandali. Sabi mo, mahal, naabutan mong paalis ng salarin. Alam mo ba kung babae o lalaki o kung anong suot niya? Alam ko. Then tell us! Kagaya ng suot na damit ni Angeli kanina. Ano? Ikaw? Ano? Anong ako? Hindi ko ginawa yan. Bakit ako ang tinuturo mo, Alvin? Sandali. Angeli? Bagong ligo ka? Anong ginawa mo? Hindi ako makapaniwala na kaya mong gawin to. Hindi ako ang may gawa niyan. Anong hindi? Nakita kita kanina. Pumunta ka sa garden, hindi ba? Oo nga. Pero hindi naman ako nagtagal. Umakyat din ako agad para magpahinga. Magpahinga? O para maalis mo ang ebidensya na ikaw ang gumawa nito? Ano? Siyempre hindi. Sandali! Hindi dapat ito lumabas sa kahit ano. Anong gagawin mo, Dad? Makinig kayo. Lahat ng bisitang naririto, walang makakalabas na magsasabi kung ano ang nangyari. Ako ang bahala.
tatawag ako ng pulis na pwedeng alamin ang nangyari ng pribado. Kilala ninyo ako, hindi ba? Hindi ko papayagan na may magtaksil sa akin. Ngayon, umalis kayo rito ng tahimik. Umuwi kayo sa kanya-kanyang tahanan at kumilos kayo na parang walang nangyari. Kung may marinig akong lumabas na kahit katiting na balita tungkol dito, alam nyo na wala kayong makukuhang awa sa akin. Marami akong paraan para malaman kung sino ang nagsalita. Naiintindihan nyo ba? Nanginginig at takot na tumingin kay Mr. Larry ang mga bisita noon, Miss Ligaya. Palibhas at gabi na at ang naiwan na lamang ay ilang lalaking kasama ang kanilang mga asawa. Wala nang mga kabataan o dalagang naroroon na nagbigay sa buong venue ng kakaibang katahimikan. Sa lakas ng mga sigaw ni Mr. Larry, kitang-kita ko kung paano sila natakot. Isa-isa silang nagsilabasan mula sa venue. Tila nagmamadali at halos nag-ugat sa takot. Hanggang sa kaming 5 na lamang ang natira. Bawat isa ay nanginginig at pilit inaayos ang sarili. At saktong pagkatapos mawala ng lahat ng mga bisita, rinig na rinig sa katahimikan ng hall ang mabilis at mabibigat na yabag ni Ate Annabel, papalapit sa amin. Ang bawat hakbang niya ay parang hampas sa katahimikan at ramdam mo ang tensyon na unti-unting lumalawak sa paligid. Anjali, Diyos ko. Bakit ka ba lumabas nang wala man lang maayos na damit? Sandali, halika. May dala ko. Oh. Ano yan? Bakit may patay? Ano nangyayari dito? Tahimik! Ano? Miss Anjali, sabihin mo nga sa amin. Ikaw ba ang may kagagawan ng lahat ng ito? Hindi nga. Wala akong ginawa sa mga caterer na yan. Ni hindi ko man lang sila nakasalubong buong maghapon. Bakit pa kasi akong tinuturo mo, Alvin? I'm sorry, Anjali. Sinasabi ko lang ang nakita ko. Teka, sandali. Ikaw ang nakita ko nasa garden kanina, hindi ba? Nakita ko pa nga may dugo sa kamay mo. Ano? Nasugatan lang ako noon. Saka pumasok na rin naman ako kaagad. Patingin nga ako ng kamay mo. Oh, may sugat nga. Anong nangyari dito? Napatuon ka ba sa mga matitinik? Opo. Umiihi kasi ako kanina sa garden. Pagkatapos kong manigarilyo, napahawak lang ang kamay ko bigla sa mga halaman doon. Naku man, masakit ba? Kailangan magabot agad yan. Hindi na, ayos lang ako. Sandali. Alam kong maraming kapalpakan ng anak ko. Pero hindi siya mamamatay tao. Kilala ko siya. Ako ang ama niya. So anong gusto niyong palabasin? Na ako ang pumatay sa mga yan? Bakit? Sige nga. Bukod sa sinasabi nitong si Alvin, ano pang ebidensya ninyo? Alam ko na. Nasaan na ginamit mong dress? Kung ikaw ang gumawa nito, paniguradong may bakas ang dugo sa damit mo. Sandali. Pinagbibintangan niyo ba si Anjali? I'm sorry po, pero wala naman ibang makakagawa nito eh. What do you mean, Mayumi? Alam ko naman na galit ka sa akin, Anjali. Dahil pinakasalan ako ni Alvin. At alam ko rin na gusto mong sirain ang wedding day ko. Kaya ka nga nagparitoke ulit, hindi ba? Para maramdaman ni Alvin na mas maganda ka kaysa sa akin. Mayumi, maayos akong humarap sa inyo. Oo, naiinis ako. Pero hindi ko binalak sirain ang kasal mo. Lalo nang pumatay. Hindi ako nawawala sa bait para gawing masama ang araw na to. Para lang sa asawa mo. Pero hindi mo itinanggi na may gusto kang patunayan kay Alvin ngayon. Baka nakita mo na mahal ako ni Alvin. Natanggap ako ng daddy niya. Kaya lalo kang nagalit. Alam mo, pinagsisisihan ko na dumalo pa ako rito. Kung dress ni Anjali nga hanapan ninyo ng ebidensya, nandun sa kwarto. Ibinalik ko pa nga sa estante dahil napakalinis. Sige, tignan nyo. Alam nyo, kung ako ang paghihinalaan nyo, fine. Ako ang tatawag ng pulis para magkaalaman kung sino talagang may kasalanan. Hindi ka ba marunong makinig? Sinabi ko nang walang tatawag ng pulis. Wala ho akong pakialam. Hindi ako natatakot sa'yo, Mr. Larry. Tara na, Ate Annabel. Ako na mismong tatawag ng pulis para sa mga to. Sandali. Sige na. Oo, hindi ako magtuturo ng kahit sino simula ngayon. Pero hayaan ninyong ako ang tumawag ng pulis. Para ano? Para mamanipula mo ang investigasyon? Hindi na, Mr. Larry. Mukhang pinoprotektahan mo lang ang anak mo. Mas tama kung ako ang tatawag ng pulis.
Muli kaming umakyat noon sa Hotel Miss Ligaya at nanginginig ang mga kalamnan ko sa bawat hakbang. Parang nakaukit sa isip ko ang itsura ng mga bangkay, ang mga mansan ng dugo sa sahig at ang mga saksak na tumagos sa kanila. Bawat tunog ng aking yapak sa koridor ay parang nag-echo sa katahimikan at halos ramdam ko ang bigat ng bawat alaala na muling bumabalik. Ngunit nang malapit na kami sa aking hotel room, biglang lumabas mula doon ang isang staff ng hotel. Bahagyang nagulat sa aming presensya. Sa kamay niya ay hawak ang mga cellphone namin na tila isang bagay na hindi niya napansin kanina. Akmang magsasalita pa lamang ako, bigla siyang kumaripas palabas ng koridor. At ang mabilis niyang pag-alis ay lalo pang nagpatingkad sa aking pagkadismaya. Sa inis ko, hindi ko napigilang sipain ng kaunti ang sahig. Ramdam ang halo ng pagkadismaya at kaunting takot. Habang iniisip kung paano niya nagawang tumakas ng ganun kabilis at kung anong misteryo ang daladala ng mga hawak niyang cellphone. Ano yun? Bakit niya kinuha ang mga cellphone natin? At tingnan mo, Angeli. Pinutol din niya ang linya ng telepono. Malamang si Mr. Larry may pakana nito. Umutos pa talaga siya para siguraduhin na hindi tayo makakatawag ng pulis. Kung ganon, delikado tayo ngayon, Angeli. Baka kung ano nang gawin nila sa'yo. Kung iniisip nilang ikaw ang pumatay sa 2 caterer na yan. Shit! Bakit ba kasi sunod-sunod ang kamalasan na to? Anong balak mo yun? Wala tayong choice ngayon, ate. Kundi wag muna tayong lumabas ng hotel. Wala tayong lulusutan dito. Pag-aari to ni Mr. Larry, kaya kontrolado niyang lahat. Habang wala pa tayong naiisip na paraan, wag muna tayong lalabas. Napasabunot na lang ako sa sobrang frustration ng mga oras na yun, Miss Ligaya. Dahil para bang lalo lamang pinatunayan sa akin ng mundo kung gaano ito kahindi patas pagdating sa akin. At kahit wala naman akong kasalanan, wala akong nagawa kundi ang magtago sa kwarto sa takot na baka saktan nga niya kami. Lalo na't mukhang wala na sa katinuan si Alvin. Maging ang kanyang ama na ang iniisip lang ay ang imahe ng kanilang pangalan. Lumipas ang oras at nakatulugan ko na lang ang bigat ng pag-iisip. Pero kinaumagahan, nagising ako nang marinig ko ang pagkalansing ng siradora ng pinto. Dahil nakatulog ako sa sofa, alam na alam ko ang nangyayari. Kaya agad akong bumangon, kinuha ang babasaging vase mula sa lamesa at itinapat ito sa pinto bilang paghahanda sa kung sino mang magtatangkang pumasok. Ngunit pagbukas ng pinto, una kong nakita ang isang trolley na may lamang tray ng pagkain. Mayumi, Dinalan kita ng almusal. utos ba yun ang father-in-law mo? Ano yan? Balak niyo ba akong lasunin? Hindi naman ganun si Dad. Nag-aalala lang siya kay Alvin kaya ganun ang mga nasabi niya kahapon. Huwag kang mag-alala. Kaninang madaling araw pa nandito ang mga pulis. Nag-aasikaso na sila sa baba. Dinala lang kita ng almusal kasi bilin ni Dad na huwag ka munang palabasin. At bakit? Hindi ba kailangan ko magpaliwanag sa mga pulis? Bakit pagbabawalan niyo akong lumabas? Hindi sinabi ni Dad ang involvement mo dito, Angeli. At bakit naman niya gagawin yun? Dahil nag-aalala ako sa'yo. Ha? Alam ko mapapahama ka pag nadiin ka rito. Masisirang karira mo. Kaya nakiusap ako kay Dad na huwag ka nang idamay. At sino naman ang maniniwala sa mga kadramahan niyo? Ha, Mayumi? Akala mo ba hindi ko alam? Nasa likod ng maamo mo mukha ay puro kademonyuhan? Alam kong galit ka sa akin dahil sa mga sinabi ko kagabi. Pero hindi mo naman maaalis sa akin yon. Lalo na sa nalaman ko kay Tita Janet. Pero naisip ko rin na kilala na kita. Mga bata pa lang tayo. Alam ko na mabait ka at hindi mo kayang manakit ng tao. Hindi naman talaga. Ikaw ang may specialty na nun. Alam kong hindi na maibabalik ang dati nating friendship, Angeli. Pero kahit sa huling pagkakataon, hayaan mo akong protektahan ka. Aba, at ikaw pa ngayon ang pumoprotekta sa akin? Ibang klase. Alam kong hindi mo tanggap ngayon, pero gagawin ko pa rin. Sige, aalis na ako. Huwag kang mag-alala. Walang lasa ng mga pagkain na yan. Ibang klase rin pala magpa-victim ang best friend mo, Angeli. Kanina ka pa dyan, ate?
Oo. Rinig na rinig ko ang usapan niyo. Hindi ko na alam, ate. Naiinis ako sa kanya. Hindi ko alam kung concern nga siya sa akin o nagkukunwaring concern lang siya. Bakit ka pa nagdadalawang isip? Hindi ba malinaw na demonyita rin niyang si Mayumi? Pero kasi, nakikita ko rin naman yung punto niya eh. Kung ako naman ang nasa posisyon niya, lalo na kung nabanggit ni Dr. Janet ang mga pinagsasabi ko tungkol kay Mayumi. Nakakainis naman nga talaga, di ba? Oh, yan pa bang hindi maganda? Pati masamang tao na iisipan mo pang unawain. Ang mabuti pa, mag-almusal na lang tayo. Ano ka ba, ate? Paano kung may lason yan? Huwag kang mag-alala. Hindi tayo lalasunin ng mga yan. Paano ka naman nakakasiguro? Parang kagabi lang. Natatakot ka na baka may gawin silang masama sa atin. Kasi matapos kong marinig si Mayumi kanina, may kutob ako na may kailangan siya sa'yo, kaya kinukulong ka niya dito. Ano naman yun? Yan ang hindi ko pa alam. Basta kung ano man yun, hindi ka niya pwedeng patayin. Lalo na hindi niya kailangang hayaang makalabas ka sa hotel na to. Ate, hindi kita maintindihan. Alam mo, Angeli, kapag nalaman ng pulis na nandito ka at nadawit ang pangalan mo, makakarating ito sa media. At alam mong hindi ka pababayaan ng team natin. Malamang nabanggit mo na rin noon kay Mayumi o kay Alvin na malaki ang team mo. At handa kang protektahan sa ganitong pangyayari. Kapag nangyari yon, hindi makukuha ni Mayumi ang gusto niya. Pero paano mo naman naisip na may gustong makuha sa akin si Mayumi? Dahil maliwanag naman na hindi siya nakiusap kay Mr. Larry. Palagay mo ba susundin siya ng matandang yon? Kahit tanggap siya nito. Duda akong susundin siya ni Mr. Larry dahil lang sa request ni Mayumi. May punto ka nga, ate. Ibig sabihin, siya ang may kagustuhan hindi ako makalabas dito? At hindi rin totoo na may mga pulis sa baba. Kung meron, hindi makakapigil kay Mr. Larry at kay Alvin na ituro ka. E di sana kanina pa tayo pinuntahan ng mga pulis. Kung ano man ang nangyayari sa hotel na to, yun ang kailangan nating malaman. Dumaan ang umagang yon na pinag-isipan naming mabuti ni Annabel ang dapat naming gawin. At matapos ang halos kalahating oras ng pagdidesisyon, nakabuo rin kami ng paraan. Kaya agad akong naghanda. Lumabas ng hotel room at hinanap si Dr. Janet. Dahil hindi naman kalakihan yung hotel, agad ko siyang natagpuan sa lobby. Tahimik na hinihilot ang sintido habang umiinom ng alak. Inilibot ko na muna ang paningin sa paligid at wala naman akong nakitang ibang tao. Kahit paramdam kong may mga gwardyang nagbabantay sa labas. Sarado kasi ang entrance at maging ang mga bintana ay natatakpan na makakapal na kurtina. Nang masigurado kong walang makakapansin sa akin, mabilis akong lumakad papunta sa hindi mapakaling si Dr. Janet. Dr. Janet, ano? Akala ko ba tatawagan mo mga tauhan mo? Nasaan na? Paano ko gagawin yon? Kinuha na ni Mr. Larry ang cellphone ko. Tanga ka ba? Bakit ka pumayag? Kung sana tumawag ka na lang ng pulis, di ba? Pero pinangakuan na ako ni Mr. Larry ng partnership sa hospital kung susundin ko siya. What? Para lang doon? Papayag ka nang ikulong ka rito? Teka nga, anong balak ng mga yan? Mukha bang alam ko? Ay, alam mo, ang hina mo talaga kahit kailan eh. Basta tungkol sa pera, no? Huwag ka nga diyang magmalinis. Hindi ako nagmamalinis. Pero hindi ako mukhang pera. Ano gusto mong gawin ko? Labanan si Mr. Larry? Eh mukhang papatay siya para lang huwag madiin si Alvin sa nangyari. Palibasa hindi mo nakita kung paano niya pinalinis sa mga tauhan niya yung dalawang bangkay. Parang sanay na sanay siyang gawin yon. Ay, ewan. Actually, nagdududa na rin ako kung makakalabas pa ako sa hotel na to. Kung ganon, makipagtulungan ka sa akin. Total pareho lang naman tayong nadamay sa nangyayari dito. Kailangan nating makalabas. Pero, kung yung hospital lang ang iniisip mo, willing ako mag-invest. Hindi kasing laki ng kaya ni Mr. Larry. Pero hindi mo naman kailangan magbuwis buhay para lang magkaroon ng investors. Paano naman ako makakasiguro na totoo ang sinasabi mo? Lalo na't alam ko naman na galit ka sa akin dahil sinabi ko kay Mayumi yung mga sinabi mo sa kanya. Hindi ako galit sa iyo. Actually, thankful pa nga ako sa sinabi mo. Para naman lalo ako makonvince na santa-santitang Mayumi na yon. Dahil sa ginawa mo, lalo ko lang napatunayan kung gaano siya kagaling magpa-victim.
Sigurado ka ba? Oo nga. Basta kailangan muna nating malaman kung saan dinala ni Mr. Larry ang cellphone natin. O kung saan man tayo pwede makahanap ng paraan para makatawag ng pulis. Anjali, mabuti naman at nandito ka pa pala. Talaga? Hindi niyo ho alam? Akala ko ba nag-request sa'yo si Mayumi na wag akong paalisin dito? Request? Wala naman nangyaring ganyan. At bakit naman kailangan mag-aksaya ang daughter-in-law ko para sa katulad mo? Yun naman pala eh. Then bakit hindi mo buksan ang pinto? At na makalabas na nga ako rito? Hindi ganun kadali yun, Anjali. May kailangan muna akong tapusin dito. Ha? Hindi pa tapos ang kaso sa pagkamatay ng 2 caterer. Hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang may gawa, hindi ka pwedeng umalis. Sinabi ng wala nga akong kinalaman dyan eh. Ganito na lang. Kung wala kang ang kinalaman sa nangyari, bakit hindi mo ako tulungan hanapin ang salarin? At bakit ko naman ho gagawin yun? Nasaan ang mga pulis na kilala mo? Bakit hindi sila ang pagawain mo niyan? Napag-isip-isip ko, mas mabuti kung ako mismo ang lulutas nito. Ang sabihin mo, Mr. Larry, kahit ikaw, naniniwala ka na si Alvin ang may kasalanan. Sa ebidensya at sa kilos ng anak mo, alam mong guilty siya. At hindi naman talaga ako. Sabihin na nating oo. Siya nga ang itinuturo ng ebidensya. Pero kilala ko ang anak ko. Hindi niya kayang gawin yon. Kilala ko rin ang sarili ko, Mr. Larry. Kung mamamatay tao ako, una ko nang pinatay ang anak niyo sa sobrang paghihirap na dinanas ko sa kanya. Masyado kang matapang. At masyado ka naman hong mayabang para isipin na tutulungan kita sa kabaliwan mo. Anjali, Sige na, Doc. Sumunod ka na lang sa kwarto. Kailangan mong tinan itong mga pasako sa katawan ngayon. pero... Alam nga namang dito ako magubad. Okay, sige, susunod ako. Mabuti. Muli akong umakyat sa itaas at hindi nagtagal kumatok si Dr. Janet kaya agad ko siyang pinagbuksan. Pagpasok pa lang niya, ramdam ko ang kaunting kaba sa kanyang mga mata. Lalo na nang lumapit siya sa akin at dahan-dahang nag-iingat sa bawat galaw. Si Ate Annabel naman ay lumabas na mula sa kanyang silid. Tahimik na pinagmasdan kaming dalawa bago tumango ng may kaunting pag-aalinlangan at lumapit. Ang totoo niyan, Miss Ligaya, nagulat din ako sa bilis ng pag-iisip ni Ate Annabel noon. Sanay kasi kami na ang mga usapan namin ay tungkol lamang sa events, sa make-up o minsan sa personal na buhay. Mga karaniwang bagay na walang ganoong bigat. Kaya hindi ko maiwasang mamangha tuwing naririnig ko siyang nagsasalita ng may lalim. Nagiging mapagmatsyag at maingat sa bawat pahayag. Sa isang iglap, ipinakita niya ang isang bahagi ng sarili niya na bihira kong makita. Alam kong maalaga siya sa akin, pero hindi ko akalaing mas mapapatunayan pa niya yon sa ganitong paraan. At sa simpleng kilos na yon, ramdam ko ang tiwala at proteksyon na binibigay niya sa akin. Ang mabuti pa, i-check up mo, Dr. Janet, si Anjali. Habang nag-uusap kayo, nakita ko ng ganitong itsura ng pasadati sa isang artistang hinawakan ko. Delikado yan. Ayoko mapahamak si Anjali dahil naging pabaya ka. Ano? Bakit, ate? Anong nangyari sa artistang tinutukoy mo? Nagka-cancer siya sa balat. Matapos ang sunod-sunod na plastic surgery. Ayoko mangyari yan sa'yo, Anjali. Kaya dapat mapatingnan agad. Isabay natin yan sa nilulutas nating problema ngayon. Dahil ang alam ko, mabilis kumalat ang ganitong impeksyon sa katawan. Hindi ko alam kung anong nangyari pero maingat naman ako nung inoperahan ko siya. Then, bakit nangyayari to sa akin? Hindi ko alam. Pero tama si Annabel. Kung nagkakaroon nga ng side effects ang operation sa'yo, delikado to. Lalo na kung infection yan. Shit. Anong gagawin ko ngayon? Mas lalo kong kailangan makalabas dito. Habang tumatagal, lalo lang dadami itong mga pasako hanggat hindi nagagamot. Sige, tutulong ako sa paghahanap ng gadget sa hotel. Susubukan kong magmatsyag kay Mr. Larry at kay Alvin. Sige, ako naman at si Ate Annabel. Susubukan naming humanap ng ibang paraan. Naisip ko, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon na malapitan ng mga hotel crew, baka makakuha ko ng cellphone sa kanila. Baka nalilimutan ninyong may CCTV sa hotel na to. Shit! Oo nga pala. Ganito na lang. Dapat Hindi.
Walang CCTV na gumagana ngayon. Kanina sabi ni Mr. Larry, putol ang lahat ng linya. Kaya wala rin kuha ang nangyari sa garden. Ibig sabihin, kung sino man ang pumatay sa 2 caterer na yon, siya rin ang pumatay ng CCTV? Ganun nga. At sa last footage, lahat ng bisita ay nasa event hall, maliban sa inyong 2. Kay Alvin at ako. Ikaw? Oo, Bakit nasan ka nun? nasa pool area ako. Pero hindi ako nahagip ng CCTV doon dahil tumago ako sa may gilid. Bakit? Basta, Alam ko yan. Malamang may kasama kang lalaki. ganun nga. Hindi ka lang pala traitor. Malandi ka rin. Kawawang-kawawa ka. Hanggang ngayon ginagawa mo pa rin yan. Hindi na importante yan. Ang malinaw, yan ang dahilan kung bakit tayo pinaiwan ni Mr. Larry dito sa hotel. Ang isipin na lang natin ngayon ay makagalaw tayo ng malaya sa hotel. Dahil walang nagbabantay sa atin. Kailangan lang nating maging mailap sa mga hotel crew. Dahil paniguradong nasabihan na sila na bantayan tayo. Kailangang wala ring makaalam na binabalak natin. Nakakatakot ang mga security sa labas ng hotel. Mukhang may baril. At panigurado, pag nalaman ni Mr. Larry na may binabalak tayo, hindi siya magdadalawang isip na patayin tayo. Alam ko na. Inalok ako ni Mr. Larry na makipagtulungan sa kanya para mahanap ang salarin. Siguro kailangan kong tanggapin yon para magkaroon ako ng kalayaan na makauwi kahit sa ibang parte ng hotel. Mag-iingat ka lang, Angeli. Ang gagaya ni Mr. Larry ay hindi dapat pagkatiwalaan. Alam ko. Nabuo ang pasya namin noon, Miss Ligaya. Aaminin ko, labis ang kaba ko. Pero kung anong boses sa loob ko ang nagsasabing kailangan ko na makaalis sa hotel na yon, siguro yon yung tinatawag na survival instinct. Idagdag pa ang nangyayari sa katawan ko, na ikinakatakot kong mas lumala kung hindi agad mapagamot. Kaya lakas loob akong lumabas ng kwarto para hanapin si Mr. Larry. Nalibot ko na ang lobby, mga hallway, pool area, maging ang venue. Na kagulat-gulat, malinis na at walang bakas ng dugo mula sa mga bangkay. Ngunit hindi ko pa rin siya matagpuan. Wala rin akong nakakasalubong na hotel staff. Kaya't hindi ko alam kung saan dapat tumungo. Sa sobrang katahimikan ng modernong hotel na yon, para akong nag-iisa. Bigla kong naalala ang garden. Pinilit kong buuin ang loob ko at humakbang papunta doon. Sinisiguradong wala akong magagawang ingay habang papalapit. Ngunit pagdating ko, wala din si Mr. Larry. Sa halip, nakatayo doon si Alvin. Nakatingala sa maliwanag na langit. Malalim ang paghinga na para bang nagpapakalma ng sarili. Upilit na itinataboy ang takot. Hindi ko na matukoy, Miss Ligaya. Dahil sa mga oras na yon, hindi ko na siya lubos na kilala. At dahil wala si Mr. Larry, napagpasahan kong tumalikod na lang at wag nang magparamdam. Ngunit bago pa ako makalayo, saka siya nagsalita. Alam kong nandiyan ka, Angeli. Ano? Paano? Nakikita kita sa refleksyon ng poste. Anong ginagawa mo dito? Wala. Sige, alis na ako. Natatakot ka ba sa akin? Bakit naman? Dahil iniisip mo rin na akong pumatay sa 2 caterer. Hindi ko na iniisip yan. Ang gusto ko ay makaalis na sa hotel na to. Makatawag ng pulis. At silang magsuri kung sino nga bang may kasalanan. Pero, paano kung ako nga ang pumatay sa kanila? Oh, may magagawa ba ako? Eh di makukulong ka. Wala na ba talaga akong halaga sa'yo, Angeli? Kahit konting pag-alala, wala na ba dyan sa puso mo? Seryoso ka ba? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin, iniisip mong may pakialam pa rin ako sa'yo? Narinig ko si Dr. Janet at Mayumi. Sinabi niya na kaya mo daw tinanggap ang alok ni Mayumi na kumanta sa kasal namin ay dahil gusto mong patunayan sa akin na hindi dapat kita iniwan. Ibig sabihin ba nun, umaasa ka na manghihinayang ako sa'yo? Nababalik ako sa'yo? Gusto kong manghinayang ka, oo. Pero ang bumalik ka sa akin, ni minsan, hindi ko malang inisip. Gusto kong patunayan sa'yo na hindi binabase sa ganda ng babae ang pagtrato sa amin ng tama. Alvin, hindi mo lang ako paulit-ulit na niloloko nung tayo pa. Araw-araw mo rin sa akin pinararamdam kung gaano ako kasamang babae.
kung bakit hindi ako kayang tanggapin ng mundo dahil lang sa hindi ako ipinanganak na maganda. Pero, Alam mo, kung iisipin, kasalanan mo to eh. Dahil sa'yo at sa mga panglait mong ama, hindi na rin ako nakontento sa sarili ko. Ngayon, pwede akong mamatay dahil sa plastic surgery na hindi ko naman naiisip gawin nung hindi pa kita nakikilala. may sakit ka? Hindi pa kumpirmado, pero parang ganun na nga. Kung ganun, tulungan mo akong hanapin ng may sala. At pag natapos na to, ipagagamot kita. Ako ang bahala sa'yo. Ano pang tingin niyo sa akin ng mag-ama? Ha? Walang pera? Kaya kong ipagamot ang sarili ko. Kahit pa maubos ang pera ko, wala akong pakialam. Basta hindi ako tatanggap ng tulong mula sa inyo. Pero Anjali, kailangan ko ang tulong mo. Bakit hindi ang asawa mo ang hingan mo ng tulong? Natigilan siya sa sinabi ko, Miss Ligaya. Kita ko pang lumunok siya ng mariin at para bang ang mga mata niya ay tahimik na nakikiusap. Naglalaman ng halo ng pag-aalala at hindi masabi. Ngunit tinalikuran ko na lang siya at ipinagpatuloy ang paghahanap kay Mr. Larry. Ang hindi ko maintindihan noon ay kung bakit hindi ko matagpuan ang matanda. Kahit ilang ulit kong nilibot ang buong hotel, ang bawat koridor ay tila pinalawak ng kawalan niya. At bawat pinto ay parang nagtatago ng lihim. Sa paulit-ulit kong pag-ikot, si Mayumi naman ang nakasalubong ko. Tanda ko pa ang inis sa mukha niya habang pababa ng hagdan. Ang pulang satin na robe niya ay kumikintab sa liwanag ng chandelier. At sa ilalim nun ay ang itim na bodysuit na lalo pang nagpapatingkad sa hubog ng kanyang katawan. Para bang bawat hakbang niya ay may sariling ritmo. At bawat tingin ay may kasamang nakakaakit na tensyon. Gusto ko sanang tumalikod at bumaba na lang muli para hindi na kami magkasalubong. Ngunit ayaw kong magmukhang ako yung umiiwas. Ayaw kong maipakita ang kalooban ko na natatakot at nahihiya. Kaya't nilakasan ko ang loob ko, sinalubong ko ang tingin niya. At nagpatuloy akong naglakad ng taas noo. Ramdam ang bahagyang panginginig sa aking mga kamay at ang tibok ng puso ko na tila nagpapabilis sa bawat hakbang. Anjali? Eto na naman ang Queen of Drama. Ano? Akala mo ba hindi makakarating sa akin na nakikipag-usap ka kay Alvin kanina sa garden? Talaga bang harap-harapan mo akong lolokohin, Anjali? Nakipag-usap? Alam mo, kung sino man ang nagsusumbong sa'yo ng mga bagay na yan, malamang walang comprehension. Kung iniisip mo na nilalandi kong asawa mo, hindi na ako tatago para lang doon. Ipangangalandakan ko pa sa mukha mo na babawiin ko si Alvin. Total, ganun din naman ang ginawa mo sa akin yan, hindi ba? Kaya pwede ba? Umalis ka sa daan ko dahil wala ako sa mood makipag-usap sa'yo. Hindi pa ba sapat ng tinutulungan kita ngayon, Anjali? Kailangan ba talaga ganituhin mo pa ako? Bakit? Ano bang ginagawa ko sa'yo? Mayumi, pwede ba? Huwag kang ang pa-victim. Sa ating dalawa, ikaw ang nang-agaw. At hindi naman ako kasing baba mo para gayahin ka, no? Kaya sa'yo na yang si Alvin. Wala ako ni katiting na panghihinayang sa lalaking yan. Kaya hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Ang isipin mo ay ang asawa mo. Dahil mukhang mas komportable pa siyang humingi sa akin ng tulong kaysa sa'yo. Anong ibig mong sabihin? O bakit hindi mo tanungin si Alvin? Nagpatuloy ako sa pag-akyat papunta sa aking kwarto. Pagpasok ko sa loob, agad kong nadatnan sila Dr. Janet at Ate Annabel. Parehang bakas ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Nakaupo si Dr. Janet sa sofa. Hawak-hawak ang isang baso ng alak. Samantalang si Ate Annabel naman ay nakatayo sa tabi. Halatang balisa at hindi mapakali sa kanyang kinatatayuan. Oh, bakit? May problema ba? Anjali, si Mr. Larry kasi. Bakit? Nakita namin siya sa bintana kanina. May hinihila siyang 2 bangkay. At this time, mga hotel crew na. Wakwak ang tiyan at ano? At walang ulo. Oh, Diyos ko, nakulong yata tayo sa hotel para patayin lang.
Ano bang ginagawa nila? Gusto ko nang umuwi. Hindi na ako natutuwa sa mga nangyayari sa hotel na to. Teka, umaga ngayon ah. Posible na may makakita sa kanya sa labas. Malamang tatawag agad yun sa mga pulis. Imposibleng may makakita, Angeli. Masyadong matataas ang pader ng hotel na to. Hindi rin ito tabing highway at ito lang yata ang pinakamataas na gusali dito sa lugar rito. Imposibleng may makakitang iba. Napakalayo ng hotel sa mga bahay. Pero bakit naman may patay? Anong gagawin nila? Bakit may patay na naman at saka bakit wakwak ang tiyan? Hindi ko alam. Pero Bicol ito. Marami ang kwento ng kababalaghan sa bayan na to. Paano kung may aswang pala silang inaalagaan sa lugar na to? Aswang? Dr. Janet, naniniwala ka pa ba sa mga ganyan? Diyos ko naman, hindi ngayon ang panahon para sa mga kababalaghan. Malinaw na mamamatay tao yung si Mr. Larry o si Alvin. Oo, baka nga silang mag-amay eh. Kaya ganun na lang ang takot ni Mr. Larry na malaman ito ng mga pulis. May punto ka, Angeli. Pwede ngang masamang tao lang si Mr. Larry at Alvin. Pero tama si Dr. Janet. Hindi imposibleng kababalaghan, lalo na sa mga bayan na ganito. Probinsya at masyadong tahimik. Kadalasan sa mga payapang lugar gaya nito, ay mas may kahindik-hindik na kwento ng kababalaghan. Ate naman, pati ba naman ikaw? Mas maganda nang maging bukas tayo sa kahit anong pwedeng maging rason nito. Para mas lalo tayong maging handa. Ay, ewan. Hindi ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan, ate. Pero kung yan ang sa tingin ninyo, basta ang importante makalabas na tayo rito sa lalong madaling panahon. Ibig sabihin, nasira ang una nating plano. Hindi mo na pwedeng lapitan si Mr. Larry para sa alok niya. Masyado nang delikado. Tama. Baka paraan lang din niya yon para makuha ang loob mo at pagkatapos ay patayin ka. Hindi ko rin naman pwedeng tanggapin ang alok ni Alvin. Kahit siya, nagsususpecha na lalo ako kung inosente nga siya at sadyang tanga lang. Masama ito. Paano kung mapatay nila tayo? Tapos, itago nila ang katawan natin. Hindi ba lang tayo maiimbestigahan? Paano kung gawain na niya ang pumatay? Anong gagawin natin? Parang wala nang pag-asang makaalis pa tayo rito. Sandali. Hindi ba't ibig sabihin nito ay delikado ang buhay ni Mayumi? Panigurado. Shit. Sinabi ko pa naman sa kanya na inaalok ako ni Alvin ng tulong. Paano kung kumprontahin niya si Alvin at saktan siya nang walang iyang yun? Hindi mo na kailangang problemahin pa yan, Angeli. Mas importante ang buhay mo. Pero, paano kung mapatay din siya? Oo nga naman. Kailangan natin siyang masabihan. Pare-pareho tayong mapapahamak dito. Iiwan pa ba natin ang iba? Alam kong galit ka kay Mayumi, Angeli. Pero panigurado naman ako na mas nakilala mo ang mabuting pagkatao ni Mayumi kaysa sa akin. Paano kung ginagamit lang siya na mag-ama para mapanatiling mukhang normal ang buhay nilang dalawa? Isipin mo, baka yun ang rason kung bakit ayaw sa'yo ni Mr. Larry. Dahil ma-impluwensya ka at may pangalan sa industriya. At si Mayumi, walang makakaalam kahit napatin siya dito at mawala ng parang bula. Patay na ang mga magulang niya pareho. Wala din siyang kapatid. At ako lang ang natitira niyang kamag-anakan. Ay, bahala kayo. Basta ako. Hindi ako kampante sa kaibigan mo na yan, Angeli. Bigla akong napaisip noon, Miss Ligaya. Paano kung tama si Dr. Janet na ginagamit lang ng mag-ama si Mayumi? Alam ko rin ang hirap ng buhay niya dahil magkasama kami noon kung paano niya pinagsabay ang pagtatrabaho at pag-aaral. Malamang kahit sino mapapagod sa ganoong sistema. Kaya nang magkaroon siya ng oportunidad sa buhay, siguro hindi na niya tinanggihan pa. Kahit kapalit noon ay ang saktan ang sarili niyang kaibigan. Isa pa, hindi naman naging masama kahit minsan ang pagsasama namin bago ko pa nakilala si Alvin. Masayahin si Mayumi, palangiti. Kaya laging napapansin ng mga tao. Higit pa doon, masipag siya at matyaga. Yun nga lang, sa dami ng responsibilidad niya ay napapabayaan niya na ang pag-aaral. Niwala rin naman akong yaman noon para tulungan siya. Dahil isang kahig, isang tukalang din ang pamilya ko. Kaya kung iisipin, oo, malupit ang mundo sa akin, pero ganun din kay Mayumi. Sa lalim ng pag-iisip ko, nagpasya akong tulungan siya. Total wala na rin naman si Mr. Larry,
at wala ring pumipigil sa amin na lumabas. Kaya agad kaming dumiretso sa lobby. Doon, nadatnan namin si Mayumi na nakaupo sa single sofa. Nakasandal siya, nakatingala at nakapikit habang marahang hinihilot ang sintido. Ilang beses siyang huminga ng malalim bago sa umayos ng upo at lumingon sa gawi naming tatlo. Anong ginagawa niyo dito? Parating na mamaya si Dad. Magagalit siya pag nalaman niyang lumabas kayo ng kwarto. Huwag mo na ako lokohin, Mayumi. Alam ko naman na hindi niya ipinag-utos yun. Ikaw ang may gusto nun. Ako? Bakit mo naman naisip yan? Dahil tinanong ko kay Mr. Larry kung totoo ang sinasabi mo. Anong kailangan niyo ngayon sa akin? Kung kukumbinsihin niyo akong buksan ng entrance para makaalis kayo, pasensya na. Hindi ko rin alam kung paano. Hindi. Ang gusto kong malaman ay kung gusto mo rin bang umalis dito. Ano? Mayumi, hindi ka ligtas dito. Nakita ni Ate Annabel at Dr. Janet, si Mr. Larry, na may hinihila ulit na panibagong bangkay sa labas ng hotel. Ano? Totoo ang sinasabi ko. Kaya kung gusto mo makaligtas sa father-in-law mo, na mamamatay tao, tulungan mo kami makaalis sa hotel na to. Anong sinasabi niyo? Hindi mamamatay tao si Dad, mabait siya. Kung mabait siya, bakit ikinulong niya tayo rito? Hindi niya ako iginukulong dito. Asawa ko si Alvin. Bahagi na ako ng pamilya niya. Kaya may karapatan ako sa hotel na to. Nandito ako dahil akin itong hotel na to. Iya, hindi porket kasal kayo ni Alvin, ay sa'yo na rin lahat ng ari-arian nila. Hindi ganun tumatakbo ang mundo, Mayumi. Kailangan mo lang mag-ingat, Mayumi. Kahit kay Alvin, huwag kang magtiwala. Teka nga, bakit mo sinasabi yan? Bakit ako maniniwala sa'yo? Kanina nga lang galit na galit ka sa akin. Galit pa rin ako sa'yo, okay? Galit ako dahil niloko mo ako. Pero hindi ako masama para hayaan kang mapahamak dahil sa pinasok mong pamilya. Kahit pa paano, may pinagsamahan pa rin tayo. Oh, andito pala lahat ng panauhin. Mr. Larry? Hindi. Dad! May patay na naman sa kitchen. Iinom lang sana ako tapos yung dalawa nating cook, patay na sila. Katulad ng bangkay na nakita natin sa pool area. Anong gagawin natin? Bakit nangyayari to, Dad? Buwisit! Sino ba talaga ang may gawa nito? Hoy! Kayong tatlo! Napipikon ako sa inyo! Balak nyo bang ubusin ang crew namin dito? At kami pa talagang sinisisi ninyo? Ikaw nga nagliligpit ng bangkay kanina, hindi ba? Anong gusto mong gawin ko? Tititigan ko lang yung mga bangkay? Hayaang mabulok dito? Bakit hindi ka tumawag ng pulis? Para ano? Para kami ang ituro? Akala ko ba wala kayong kasalanan? Hindi ganun kadali, Angeli. Sa lugar na to, lagi kang makakakita ng bangkay. At palaging si Alvin ang unang nakakatagpo. Doon pa lang iisipin ng mga pulis na si Alvin ang gumawa nito. Hindi nyo ba nakikita ngayon ang anak ko? Halos mawala siya sa katinoan dahil sa trauma. Hindi namin kasalanan yon. Anong hindi? Bukod naman kay Alvin, wala kayo sa CCTV bago mangyari ang unang pagpatay. Kaya malamang, isa sa inyo ang gumawa nito. Mawalang galang na ako, Mr. Larry. Pero kung totoo na hindi si Alvin o kayo ang pumatay, bakit namatay ang CCTV bago nangyari ang krimen? Wala naman kaming access sa CCTV na yan. Paano namin magagawa yon? Malay ko ba kung may binayaran kayong mga tauhan ko rito? Binayaran? Akala ko ba takot sa'yo ang mga tao rito? Bakit susundin kami ng mga crew mo? Kahit alam nilang pwedeng mapahamak o mawalan sila ng trabaho. Anong gusto niyong palabasin? Na ako ang pumapatay? Bakit ko naman dudungisan ang hotel na ito? At bakit ko sisirain ang araw ng kasal ng anak ko? Malinaw sa CCTV na nasabi niyo ako, pati si Mayumi. Kaya huwag niyong baliktarin ang mga sitwasyon. Kung ganoon, huwag kayong magturo ng wala kayong matibay na ebidensya. Ayaw niyong tumawag ng pulis, hindi ba? O ayan, tayong lumutas nito. Dahil malinaw naman, may demonyo sa hotel na ito. At yun ay isa lamang sa ating 6. Pero, hindi naman talaga ako ang gumagawa nito. Anong mapapala ko? Wala akong galit sa inyo, Mr. Larry. At alam ninyo kung gaano ko kadesperado na makuha ang investment mula sa inyo. Kaya bakit ko gagawin to? Pero tita, ilang beses kang tinanggihan ni Dad.
Kahit nung lumapit ka kahapon sa araw ng ceremony, ilinaw niya agad na hindi niya gustong suporta ng ospital mo. Tama. Malamang galit ka sa akin noon. At para sirain ang pangalan ko, ginawa ninyo ang lahat ng ito. Ano? Hindi totoo yan. Hindi ko kayang pumatay. Halika dito. Ikukulong kita. Sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas. Halika dito! Hindi! Huwag niyo ako ikulong. Ano ba? Anjali, tulungan niyo ako! Mr. Larry, hindi sapat ang patunay na sinasabi ninyo. Ano bang batayan ninyo? Manahimik ka! Kung ayaw mong pati ikaw ay ikulong ko! Hayaan muna natin siya, Anjali. Hindi naman masasaktan si Dr. Janet dito. Pero ate, Hayaan mo na. Mas mahihirapan tayong kumilos kapag pati tayo ay makukulong ngayon. Kagat ko ang labi noon habang pinipigil ang sarili ko, Miss Ligaya. Kitang-kita ko kasi kung paanong nagmakaawa si Dr. Janet na tulungan siya at wag siyang ikulong. Pero huli na, agad siyang itinulak papasok sa isang silid ni Mr. Larry. At maya-maya'y may isang crew na lumapit para iabot ang susi at ikandado ang pinto mula sa labas. Rinig na rinig ko ang malalakas na sigaw ni Dr. Janet at ang sunod-sunod na hampas niya sa kabilang panig ng pinto. Kahit sino naman matatakot na makulong sa isang kwarto nang hindi alam kung ligtas ka pa ba o lalo ka lang masasaktan. Isa pa, nasa kamay ni Mr. Larry ang susi. Anumang oras ay pwede niyang puntahan si Dr. Janet para saktan o patayin. Pagkatapos noon, iniwan niya kami sa lobby at dumiretso siya sa kitchen area. Agad akong sumunod kahit pinipigilan ako ni Ate Annabella. Pero nang makapasok ako doon, napaatras ako sa nakita kong kabangisan. Nakahandusay sa sahig ang dalawang bangkay. Parehong wala ng ulo. Wasak ang tiyan na para bang pinaghahampas ng matatalas na kuko at hindi ng ordinaryong kutsilyo. Gutay-gutay ang laman, wala nang lamang loob at ang iba'y kalahati na lang ang natira. Maging ang leeg ay bakas ang pagkakapunit sa paraang hindi natural. Para bang isang mabangis na hayop ang pumasok sa hotel at pumapatay. Bigla tuloy sumagi sa isip ko ang sinabi noon ni Ate Annabel. Paano kung totoo ngang may aswang pa at isa sa amin ang halimaw? Hindi ko rin pwedeng isipin na isa sa mga crew ang may kagagawan dahil sila mismo ang isa-isang pinapatay. Ang kailangan kong malaman ay kung sino sa amin ang posibleng aswang at bakit hindi niya kami sinasaktan. Nang sumapit ang gabi, nasa loob na lamang kaming lahat. Kanya-kanyang upo sa sulok at waring nagbabantay sa isa't isa. Ako, nakaupo sa single sofa, pigil hiningang tinitiis ang pananakit ng aking katawan, ang panlalabo ng aking paningin at ang pagkahilo. Si Alvin at Mayumi naman ay magkahawak at magkayakap sa mahabang sofa. Halatang inaaluwang isa't isa. Si Ate Annabel ay nakatayo sa tabi ko, habang si Mr. Larry ay pabalik-balik ang lakad sa paligid. Tila ba hindi mapakali. Anjali, lumalala na ang mga pasama sa katawan. Oo nga. Ayos lang ba ang pakiramdam mo? Ayos lang ako. Pero lumalaki ng pasama sa noo. Meron ka na rin sa pisngi. Hindi ka ba nahihilo? No, I'm okay. Huwag niyo akong pansinin. Pero, Sinabing huwag niyo akong pansinin, di ba? Bakit ba nakikialam ka? Buisit. Akala mo naman totoong concern. pasensya na. Mahal, akita muna tayo sa kwarto natin. Sige. Makainom nga muna. Iya, saan ka pupunta? Hahanap lang ako ng vending machine, ate. Pumunta ako noon sa hall kung saan alam kong may vending machine, Miss Ligaya. Paglapit ko, ay agad akong kumuha ng maiinom at nilagok yon ng mabilis. Pero pagkalagok ko pa lang ng malamig na tubig, bigla akong nasuka. Iniluwa ko ang lahat at napahawak sa gilid ng machine para doon ituloy yung pagsusuka. Agad akong nag-alala at inamoy ang tubig. Wala naman akong naamoy na masama. Maayos din naman ang kulay at malinaw na mineral water lang yun. At hindi din naman expired. Kunot noo kong tinignan ang bote. Nagtataka kung bakit napakasama ng lasa nito sa akin. Para makasigurado, dahan-dahan akong muling tumikim pero nauwi lang ulit sa pagsusuka. Maya-maya, bigla akong nakalanghap ng kakaibang amoy.
Parang inaakit ako nito, Miss Ligaya. Nagpapakulo ng sikmura ko at bigla akong nakaramdam ng gutom. Sa sobrang paghigop ko ng amoy, tanda kong sinundan ko yon para hanapin kung saan nagmumula. Hanggang sa makita ko ang isang hotel crew sa isang bukas na silid, nakatalikod at abala sa pagtitiklop ng mga puting bedsheet. Nakapusod ang buhok niya kaya kita ko yung batok na parang siya ang pinagmumula ng amoy na yon. At noon, Miss Ligaya, para bang tuluyan akong nawala sa sarili. Kasabay ng pag-angat ng hapdi sa mga pasako, humakbang ako papalapit sa babae. Ibinuka ang aking bibig at akmang kakagati na siya nang biglang may malakas na tunog na nagpabalik sa ulirat ko. Humarap sa akin ang babae at nagulat sa presensya ko. Pero hindi na siya nagtanong pa. Sa halip ay bigla siyang tumakbo palabas para sundan kung ano man yung bumagsak sa labas ng silid. Ako naman ay para nang mauubusan ng hininga, Miss Ligaya. Napasapo ko sa aking ulo. Nagtataka sa sarili ko kung bakit gusto ko siyang kainin. Kung bakit parang takam na takam akong maramdaman ang kanyang laman. Tanda ko pa noon, halos maglaway ako sa pag-iisip na makakalasa ako ng sariwa niyang dugo. Anjali, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Bakit po? May bago na namang bangkay ang bumagsak mula sa hagdan. Gumulong hanggang labi. Ano? Halika na. Delikado ng mapag-isa, Anjali. Malakas ang kutob ko. Hindi normal na tao lang ang nasa likod ng lahat ng ito. Halika na. Hindi normal? Natigilan ako noon, Miss Ligaya. Parang saglit akong nabingi. Pumasok sa utak ko ang mga nangyari at hindi ko mapigilang tanungin ang sarili ko. Paano kung may kakaiba talagang nangyayari sa akin? Paano kung ako nga ang may sala? Dahil paano ko maipapaliwanag ang biglang pagkahaling ko sa laman ng mga oras na yun? Pero alam ko rin na imposible namang ako yung pumatay sa bangkay na nahulog sa hagdan. Hindi naman ako umaakyat doon. At hindi naman ako nawawala ng malay para isipin na baka hindi ko lang talaga matandaan yung nangyayari. Bigla akong naguluhan. Hindi ko alam kung ano na yung iisipin ko na mga sandaling yun. Kaya naman nang hilahin ako ni Ate Annabel papunta sa lobby, nagpatangay na lang ako na parang wala sa sarili. Pagdating namin doon, muling sumalubong sa akin ang parehong itsura ng mga bangkay. At minabuti ko na lang na huwag tumingin. Tumalikod ako. Mahigpit na inilapat ang mga kamay sa isa't isa para pigilan ang namumuong pagkahaling sa laman sa aking sarili. Pero halos manginig ang kalamnan ko dahil amoy na amoy ko pa rin yung sariwang dugo. Kaya agad akong nagtatakbo papunta sa banyo nang hilamos ng tubig, huminga ng malalim at pinilit ikalma ang sarili. Kamusta ang pakiramdam mo? Huwag mo muna akong kausapin. Bakit? May nararamdaman ka na bang kakaiba? Anong ibig mong sabihin? Halita sa mga mata mo, Anjali. Namumula na ang puti. Nahihirapan ka nang magpigil. Ano? Natatakam ka na ba sa laman? Ano pag sinasabi mo dyan? Anjali, hindi na ako magkukunwari pa sa'yo. Ako ang reason kung bakit ka nagdurusa ngayon. Ano? Masyado ka nang pinapaboran ng mundo, Anjali. Ako pa talaga ngayon? Oo. Bata pa lang tayo. Masyado ka nang pinapaboran. Hindi ka naman kagandahan. Pero sa'yo laging dumarating ang mga oportunidad. Mayumi, pinagsikapan ko lahat yun. Hindi ko lang sinalo ng basta-basta. Ginapang ko ang lahat ng tagumpay ko. Nagsumikap din naman ako Pero bakit ikaw lang ng ikaw ang may napapala? Sandali. Anong kinalaman ng galit mo sa akin sa lahat ng nangyayari ngayon? Sabihin mo nga. Ano ka ba talaga, Mayumi? Ako lang naman ang kaibigan mong sinalo lahat ng kamalasan sa mundo. At ngayon, hindi ko hahayaang ako lang lagi ang kulelat. Isasama kita sa impyerno. Anong ibig mong sabihin? Matagal ko nang alam na magkakilala kayo ni Tita Janet. Oo. Binulilyaso ko ang operasyon mo. Ngayon, dumadali na sa dugumang dugo ko. At pareho tayong magdurusa sa sumpa ng aking lahi. Anong pinagsasasabi mo?
Bitiwan mo nga ako! Ano ba? Aray ko! Ate Annabel! Manahimik ka! Kung ayaw mong unahin kung lapain ang mutya mong yon! Hayop ka, Mayumi! Ikaw ang pumamatay dito? Anong klaseng nilalang ka? Bakit mo ako kinulong dito? Huwag kang mag-alala. Sasakupin lang naman natin ang mundo. Hindi mo kailangang matakot. Mula ngayon, itutuloy natin ang naudot nating pagkakaibigan. At ngayon, magkasama tayo. Maging sa impyerno. Hindi! Bitawan mo ako! Ano ba? Malakas akong napasigaw nang bigla akong kagati ni Mayumi sa leeg. Halos mangisay ako sa sakit nang maramdaman ko ang matalim niyang ngipin at ang paraan ng pagsipsip niya sa aking dugo. Akala ko noon, Miss Ligaya, ay hindi na niya ako titigilan hanggat hindi ako patay. Pero matapos ang ilang sipsip, binitawan niya ako. Nanghihina, bumagsak ako sa sahig, nanginginig, nanlalabo ang paningin, halos hindi na makahinga. Akala ko talaga mamamatay na ako, lalo na't unti-unti nang pumikit ang aking mga mata. Ang susunod na, naalala ko na lang, nagising ako sa isang silid, nakahiga ako sa kama, walang tali o kung anuman sa aking katawan. Pero nakasarado ang pinto mula sa labas. Ilang beses kong hinampas ang matigas na pinto at tinawag si Ate Annabel, pero walang dumating na tulong. Wala man lang akong maramdaman sa labas. Bagsak ang balikat kong humarap sa loob ng kwarto at doon ko lang napansin ang isang lamesa, puno ng sariwang karne. Napahawak ako sa buhok, umiiyak, umiiling habang unti-unti na namang umuusad sa katawan ko ang kagustuhan na tikman yun. Pero katumbas ng pagpipigil ko, ang matinding sakit ng aking katawan, lalo na ng aking ulo. Ilang beses ko nang inuuntog ang ulo ko sa pader para pigilan ang sarili ko. Naupo ako sa sahig sa tabi ng kama. Mahigpit na kumakapit sa headboard na para bang mapipigilan noon ang kakaibang gutom na bumabalot sa akin. At nang akala ko'y wala ng pag-asa para sa sarili ko, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang hinihingal na si Alvin. Dito, Anjali! Tara! Hindi! Lumayo ka sa akin! Bitiwan mo ako! Baka masaktan kita! Hindi, pigilan mo lang sarili mo. May gamot ako para dyan. Halika, pangako, hindi kita sasaktan. May nakahanda akong gamot oras na mangyari to. Mawawala lahat ng nararamdaman mo. Paano kung hindi ko na mapigilan? O kung hindi tumalab? Gagawa tayo ng ibang paraan. Halika na, bilis! Nanginginig akong sumama noon kay Alvin. Tumakbo kami palabas ng silid, bumaba sa lobby, at dinala niya ako sa isa pang kwarto. Pagpasok ko doon, agad akong sumiksik sa sulok nang makita ko si Dr. Janet. Agad siyang napatayo. Namimilog ang mga mata habang tinitignan ako mula ulo hanggang paa. Para bang nakakita siya ng multo. Hindi pa man ako nakakahinga. Biglang bumukas muli ang pinto at pumasok si Ate Annabel. Napahinto siya. Nanlaki rin ang mga mata nang makita ako. Agad siyang lumapit at niyakap ako ng mahigpit. Isang yakap na imbis magpakalma, lalo pang nagpakilabot sa aking katawan. Mabuti na lamang ay mabilis siyang naitulak palayo ni Alvin. Diyos ko, Anjali. Kanina ka pa naming hinahanap. Nag-aalala na ako sa iyong bata ka. Saan ka ba nanggaling? At anong nangyari sa katawan mo? Lalong lumala ang mga pasa mo. Anak, gumagaspang na rin ang iyong balat. Hindi ko alam, ate. Hindi ko po alam ang nangyayari sa akin. Tita Janet, subukan niyo na po sa kanya ang antidote. Antidote? Sandali, ano yun? Isang aswang si Mayumi. Siya ang kumamatay dito. At mukhang sinusubukan din niyang gawing aswang si Anjali. Sinasabi ko na nga pa. Walang magandang intensyon ng babaeng yan. Ituturok namin to sa iyo ngayon, Anjali. Pinaghalong holy water na may asin at pulbos ng bawang ito. Sige na, subukan mo. Sandali, kung ginagawa siyang aswang ni Mayumi, paano kung ikamatay niya yan? Mukhang hindi pa naman siya nagiging kumpletong aswang. May pag-asa pa siyang magamot. Sandali. Sabihin mo sa akin, Anjali, tumikim ka na ba ng sariwang laman o dugo?
Hindi. Mabuti. Ibig sabihin may pag-asa pa nga tayo. Umanda ka na. Hindi ko alam kung masasaktan ka dito pero ihanda mong sarili mo. Pigil hinga ako nang ibaon ni Dr. Janet sa akin ng syringe. Nang pumasok sa katawan ko ang gamot nilang pinaghalo-halo, bumagsak ako sa sahig. Namilipit ako sa sakit. Para bang muli akong kakapusin ng hininga. Lumuluha na ako noon, ngunit hindi ko magawang sumigaw sa sobrang panghihina ng katawan ko. Para bang sasabog ito sa hindi maintindihang dahilan. Ilang minuto akong ganon, Miss Ligaya. At kahit nanlalabo ang mga mata ko, kitang-kita ko kung paano silang nagpapanik. Dinig ko pa ang paninisi ni Ate Annabel, kina Dr. Janet at Alvin sa nangyayari sa akin. Ngunit paulit-ulit namang sinasabi ng dalawa na hintayin lamang ang magiging reaksyon ng gamot sa katawan ko. At gaya ng sinabi nila, halos 1 oras akong namimilipit sa sakit. Umiiyak, pero hindi makadaing ni isang salita hanggang sa manigas yung buong katawan ko. Hindi makagalaw. Tuwid na napahiga sa malamig na sahig. Umiiyak na noon si Ate Annabel at kita ko rin yung pagsisisi sa mukha ni Dr. Janet at Alvin na para bang nakagawa sila ng isang napakalaking pagkakamali. Ngunit unti-unti, bumalik ang normal na paghinga ko. Nawala ang kirot ng katawan ko. At nang subukan kong ibuka yung bibig, nakayanan ko na ring magsalita. At Annabel, Diyos ko, salamat sa Diyos. Diyos ko, Angeli. Akala ko'y mawawala ka na sa amin. Salamat sa Panginoong Diyos. tinakot mo kami, Angeli. Diyos ko. Tubig. Nauuhaw ako. Kailangan ko ng tubig. Heto ang tubig. Salamat. Noong inabot sa akin ni Alvin ang tubig, hindi ko na inisip pa. Nilagok ko na yun kaagad, Miss Ligaya. At halos mapaiyak ako sa sobrang ginhawa nang hindi man lang ako nasuka sa lasa. Para bang bawat patak nito ay may dalang pangako. At sa mga sandaling yun, ramdam ko na gumana na nga yung paraan na naisip nila para sa akin. Ngunit kahit na ganoon, nanatiling mahina ang aking katawan. Pakiramdam ko ay parang binugbog ako ng buo, hindi masakit. Pero tila wala akong kahit na kaunting kalakasan na maipon para tumayo o gumalaw. Halos bawat galaw ay mabigat at bawat hininga ay may kasamang panghihina. Kaya tinulungan nila akong dahan-dahang sumandal sa kama. Iniayos ang aking mga unan at kumot para maibsan kahit papano ang pagod. At doon ako pinahinga. Habang sinisiguro nilang maayos na nakasarado ang pinto ng silid. Ang katahimikan sa paligid, halo ng mabagal na paghinga ko at ng mga mahinahong hakbang nila ay nagbigay ng kakaibang kapanatagan. Parang sa kabila ng lahat, may mga taong nagbabantay at hindi ako iiwan sa ganitong kalagayan. Alvin, Bakit? Ano yan? anong ginagawa mo dito? Anong ibig mong sabihin? Paano kung siya rin ang aswang? Asawa mo si Mayumi. At kanina nung nakausap ko siya, alam kong ang rason kung bakit sinadyang ikulong tayo rito. Gusto niya tayong gawing katulad niya, isa-isa. Alam ko. Kaya nga pinangunahan ko na siya sa kanyang plano. Anong ibig mong sabihin? Totoo. Ako ang pumatay sa 2 caterer. Diyos ko, Alvin. Bakit mo naman ginawa yun? Kaya pala sa lahat ng mga bangkay, iyon lang ang normal na saksak ang natamo. Pero, Alvin, bakit mo ginawa yun? Dahil nalaman ko na aswang si Mayumi. Pagkatapos ng kasal namin, kinausap niya ako. Sinabi niya na kung hindi ako susunod sa kanyang mga sasabihin, papatayin niya ang tatay ko. At pati ako. Anong pinagagawa niya sa'yo? Gusto niyang pumatay ako para sa kanya. Para sa gutom niya. Pagkatapos, ako ang maglilinis ng lahat para hindi malaman ng iba. At mahal ko si Mayumi. Pasensya na, Angeli. Pero mahal ko na talaga siya. Kaya dinala ko ang 2 caterer sa garden at pinatay ko sila. Pero paglabas ko, nakita kita, Angeli. Bigla akong natakot. Naisip ko na hindi mo kayang gawin sa akin ang ginagawa ni Mayumi.
na kahit nasasaktan ka, hindi mo gustong mapasama ako o maging masama para sa iyo. Kaya ba nagbago ang plano mo? Oo, kaya naisip kong sirayin ang kasal namin para maalerto si Dad. Pero pasensya na, hindi ko inakala na hindi niya tatawagan ng pulis. Mas uunahin niya ang pangalan niya kaysa sa nangyari. Ibig sabihin, doon na pumasok ang plano ni Mayumi na ikulong tayong lahat dito. Sandali. Alam ni Mayumi na mangyayari to. Pero palagay ko, inisip niya na akong pumatay sa dalawang caterer. Sabi niya sa akin noon, alam na niya ang koneksyon nating dalawa. At siya ang dahilan kung bakit nagkakaroon ako ng mga pasa. Hindi ko alam kung paano niya nagawa o kung paano niya naisama sa katawan ko ang dugo niya. Kaya nangyari to sa akin. Ibig sabihin, nung makita niyang dalawang bangkay, inakala niyang tuluyang nagiging aswang ka. Ganun ga. At ginagamit niya si Mr. Larry para magtagumpay sa kanyang mga plano. Ibig sabihin, delikado si Dad. Baka pag nalaman ni Mayumi na wala ka sa kwarto, magwala siya at hahanapin tayo. Tapos baka si Dad ang saktan niya kung hindi niya tayo mahanap. Ang mabuti pa, haharapin ko si Mayumi. Bigyan niyo ako ng gamot na ginawa ninyo. Susubukan kong kumprontahin siya. Paano? Babalik ako sa kwarto. Magkukunwari ako natupad ang plano niya. At pag nagkaroon ako ng pagkakataon, ituturo ko sa katawan niya itong gamot. Pero kaya mo ba? Anjali, hindi natin alam kung nahawa ka rin ng pagiging aswang ni Mayumi. Hindi ko alam kung may natitira pa sa kanya na normal. Kaya kung gagawin mo yun, maaaring mapatay mo siya. Oo nga, Anjali. Kakayanin ba ng konsensya mo yun, Iya? Wala akong choice. Hindi ako sasaktan ni Mayumi sa ngayon. Dahil iniisip niya magiging kakampi ako. Kapag ginawa ninyong plano, paniguradong hindi pa siya makakalapit sa inyo nang hindi kayo nasasaktan. Lalo niyang iisipin na matagumpay siya sa nagawa niya sa akin. Kaya hanapin na niya ang susunod na gagawing aswang. Kung ako na lang kaya? Ang mabuti pa, maganda ka rin, Alvin. Kung hindi kumana ang plano ko, ikaw naman ang tutuloy. Mabuti pa nga. Sige. Kami naman ang bahala kay Mr. Larry. Susubukan namin kumbinsihin siyang maging handa. Muli akong bumalik sa silid na minsang pinagkulungan sa amin ni Mayumi, Miss Ligaya. Ako na mismo ang naglock ng pinto mula sa loob. At pagkatapos ay naupo ako sa gilid ng kama sa parehong pwesto kung saan ako naabutan ni Alvin kanina. Noon, binaluktot ko ang aking mga tuhod at niyakap ang sarili ko habang pilit na inaabangan kung ano ang susunod na mangyayari. Labis ang kaba ko noon, hindi na ako mapakali sa paghihintay. Hanggang sa wakas, marahang bumukas ang pinto at pumasok si Mayumi. May kakaibang aura na siya sa mga oras na yon. Maganda pa rin ang makinis niyang balat. Ngunit nanlilisik at namumula ang kanyang mga mata. Ang bibig niya ay nakakurba sa isang nakakakilabot na ngisi. At nang humakbang sa papasok, napalunok na lamang ako sa tindi ng kaba. Anjali, nawala na mga pasa sa katawan mo. Ibig sabihin, nagtagumpay ako. Isa ka na ring aswang katulad ko. Bakit ginagawa mo to, Mayumi? Paano ka naging aswang? At bakit kailangan mo akong hawahan? Dahil wala na ring saysay pang buhay ko. Kung pipigilan ko ng pipigilan ang aming laay, hindi ko na rin kayang tiisin ang lasa ng pagkain yung mga tao. At ikaw, hindi ba't nangako tayo sa isa't isa na magkasama tayo sa lahat ng bagay? Eto na yun, Anjali. Patunayan mo sa akin ang sinabi mo noon. Hindi ko gusto maging aswang. Pero huli na. Ibig sabihin, ipinanganak kang ganyan? Oo. Palagay mo ba? Bakit iniwan ng tatay ko ang nanay kong napakagandang babae? Nalaman kasi diyang aswang si nanay. Kaya siya umalis. Gusto mo ba talaga maging katulad ng nanay mo? Mayumi, natiis mo na ng ilang taon. Ngayon ka pa ba susuko? Bakit hindi? Pagod na ako, Anjali. Anong gusto mong gawin ko? Tiisin na lang? Mahigit 2 dekada na ako nagtitiis. Hindi naman ako gumagaling, Anjali. Wala na akong pag-asa. Para mabuhay ako, kailangan ko lang tiisin ng tiisin. Oras-oras, minu-minuto. At hindi ko na yan kaya. Kung ganon, wala na akong magagawa kundi gawin to. Hayop
Subukan mong hanapin sa sarili mong pagiging mabuti, Mayumi. Baka sakaling gumaling ka pa. Hindi! Ano to? Gamot yan. Para sa katulad mo. Hindi ko alam kung maililigtas ka o mamamatay. Pero tandaan mo, wala akong atraso sa'yo. Kung mamatay ka man, hindi dadalhin ng konsensya kung pagkamatay mo. Walang tigil ang pagsigaw ni Mayumi noon, Miss Tigaya. Halos magwala siya sa sobrang pananakit at galit. Nangingiwi akong pinagmamasdan kung paano niya ibinabagsak ang sarili sa mga gamit sa paligid hanggang sa halos magulo ang buong silid sa nangyari. Nagwala siya ng husto, ipinaghahagi sa mga gamit at ang ilan ay tumatama pa sa akin. Pero hinayaan ko lang siya. Hindi na ako sumubok pang lumapit dahil sa takot na ako mismo yung saktan niya. Kaya naman halos mabingi ako sa paulit-ulit niyang pagsigaw, sa mga mura, sumpa, at pangako niyang hindi niya ako patatahimikin. Lahat ng yun ay tumatak sa utak ko, Miss Ligaya. Kaya nang bumukas ang pinto at pumasok sina Alvin kasama si Mr. Larry, nakatakip pa rin yung aking mga kamay sa tenga ko. Pilit na pinipigilan na makapasok muli ang bawat salitang ibinabato sa akin ni Mayumi. Anong nangyayari dito? Anjali, ay Diyos ko. Halika dito ka. Anong ginawa niya sa'yo? Pangahayop kayo! Papatayin ko kayo! Akala niyo ba mapapatay niyo ako sa sinasabi niyong gamot na yan? Nagkakamali ka, Anjali! Hindi mo ako mapapatay! Mukhang kulang ang injection, Alvin. Kailangan ng isa pa o mas marami. Oo, dahil lahi niya yan. Ipinanganak siyang aswang kaya hindi sasapat sa kanyang konti. Sandali, tatawagin ko ang mga tauhan ko. Papatayin ko ang aswang na yan! Hindi. Hindi mamamatay sa baril ang isang natural na aswang kagaya niya. Ang kailangan niya ipangontra sa mga aswang. Hindi siya tao. Isa siyang halimaw. Kung ganun, susubukan ko nga. Mahal, tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Pasensya ka na, Mayumi. Mahal kita pero yun ay kung tao ka at normal. Dahil hindi ko kayang magmahal ng halimaw. Ano gagawin mo? Shh! Mabilis lang to, Mayumi. Saglit lang to. Heto pa, para sa'yo, aswang! Bumagsak sa sahig ang katawan ni Mayumi noon, Miss Ligaya. Kita ko ang mabilis na pagbabago ng kulay ng balat niya na wala na siyang hininga. Hawak ko yung dibdib ko noon, pinipigilan ang pag-iyak at nanginginig sa kaba. Dahil kahit hindi naging maganda ang huli naming pinagsamahan, alam kong minahal din namin yung isa't isa at itinuring namin ang isa't isa na parang magkapatid. Pero madalas, ang akala mong totoo at matibay, siya pala ang nagtatapos sa mas masakit na kwento. Nung araw na yon, hinayaan ko na si Mr. Larry na magdesisyon kung ano ang gagawin. At natutuwa ko, Miss Ligaya, na pinili niyang panagutin si Alvin sa kasalanan niya. Umuwi naman kami noon ni Ate Annabel sa Maynila. Sinalubong ng mga tao at ng pamilya naming nagtataka kung bakit hindi kami makontak ng ilang araw. Pagkatapos ng paliwanag na binuo ni Ate Annabel, nagbalik sa dati ang lahat na para bang walang nangyari sa akin. Siguro, para makalimutan ko rin ang lahat, pinili kong aliwin ang sarili ko. Sumama sa mga kaibigan at in-enjoy ang buhay para kalimutan ang mga bangungot na nangyari. Pero hindi ko maitatangging may mga gabi pa ring dinadalaw ako ng takot. At dahil sa nangyari, hindi na matanggap ng sikmura ko ang kahit anong uri ng karne. Para bang natatakot ako na hindi pa talaga ako magaling. Na baka isang araw, maramdaman ko na naman ang gutom sa laman ng tao. Pero sa tulong ni Ate Annabel at ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin, alam kong kakayanin ko ang lahat. Ito rin ang dahilan kung bakit ko naisipang magpasa ng confession sa channel niyo, Miss Ligaya. Para kahit papano ay maibsan ang nakakalitong pakiramdam sa dibdib ko. Dito na po nagtatapos ang confession ko, Miss Ligaya. Maraming salamat po sa inyong channel. Para po sa mga nakikinig ng Aswang Confession, Miss Ligaya, gusto ko pong marinig ang inyong opinyon. Sa palagay niyo po ba,
dapat ko bang tanggapin ang konsensya at kasalanan sa pagkamatay ni Mayumi dahil siya ay naging matalik kong kaibigan? O mas mabuti nang kalimutan ko na lang ang lahat? Alam ko pong iniisip niyong alam ko na ang sagot para dito. Pero nais ko po sanang mabasa ang inyong mga opinyon. Hindi po kasi madali para sa akin na basta na lamang kalimutan ang lahat.